Hello, hello mga friends. So magluto si Auntie no ng beef tripe. Okay? This is my own version. Parang sinabawan, parang balbakwa, pero hindi. So, total lang aking lulutuin ay less than $20. About $19. Ito lahat, $19. Yung gagawin natin parang minudo. Pero hindi siya minudo. Okay? So, hihiwain ko to. Tapos, pakukuluan natin, alisin natin yung mga extremities. Ay, hindi pala extremities. Deformities. Ay, hindi pala deformities. Ano man tawag? Pambihira talaga. Uy, hindi mo marunong mag-English, Auntie. Uy, extremities, deformities, insecurities. Ay, basta may tis. So, sandali lang. So, i-square lang ito ni Auntie. Ganyan lang ba? Ganyan. Tapos, mga ganyan kalaki para pag nilunok mo, parang nilunok mo lang yung pride mo. Tapos, hindi mag-stuck dito sa lalamunan mo. Okay? So, pakukuluan natin yan. Alisin natin yung deformities, extremities. Marites. Anyway guys, mag-ano muna ako. Sige, ganito muna tayo ha. Tapos, i-share ko sa inyo kung anong pinaglalagay ko para maalis yung mga amoy, para yung amoy kilikili, ganyan. So, sandali lang. Kasi gusto ko talaga mag-video na nandyan ang mukha ko. Bakit guys? Kasi, balang araw, pag tumanda na si Auntie at nandyan pa yung mga social media platform, no, mapapanood natin yung mga mukha natin. Ewan ko lang kung aninag pa natin, baka mag-ano namin, yung blurry. Pero ang importante, nandyan yung mukha ko. Kasi, kahit walang manonood, gusto ko kasi yung mapanood yung mukha ko. Yan sa TV ng cellphone ko. So, hayaan nyo na si Auntie, kahit nauumay kayo sa mukha ni Auntie, no, pag nagluluto. Pasensyahan nyo na. Gusto ko lang talaga to kahit walang views. Makita ko lang yung mukha ko dyan sa TV ng aking cellphone. Okay na ako. So, hiwain ko lang to. Ito ay honeycomb. Ito naman, beef tripe. Yung may ganito lang yung mga paghiwa ko rin sa beef tripe. Para pag nilunok mo, parang kahit nagkamali yung boyfriend mo, nilunok mo lang lahat dahil nagpakasyunga ka sa pag-ibig. Hindi masasangit dito. Hindi ka matutukan. Ha? Hindi matutukan sa Tagalog guys. Hindi ka mabulunan. Yung pagsasalita ko ng mga joke-joke guys, no? Yung Bisaya at saka Tagalog. Ano ko lang yan ha? Wala mang grado na mataas si Auntie, no? Wala akong degree pero marunong man ako eh. Gusto ko lang ganito ako kasi natatawa ako sa sarili ko. Pag pinakinggan ko ba yung mga accent na ganyan. Kasi si Auntie nyo, may pagka-joker talaga ako. Kasi i-bash man ako dito. At least, hindi ako nananakit ng tao, hindi ako nang judge ng tao. Ganito lang talaga ako. Mahilig ako mag-accent ng aking mga yung mga sinasabi ko, yung mga pagsasalita ko. Pero ano naman ako magsalita ng maayos sa Tagalog. Matigas nga lang yung mga dila namin, kasi tigas ng apog ko, yung dila ko. Pero marunong ako, okay? Marunong si Auntie. Gusto ko lang talaga matawa sa mga videos ko rin. Kasi bago ko i-upload yung video ko, pinapanood ko na yan ng 100 times. Okay? Para matawa ako. Kapag natawa ako, saka ko i-upload. Doon ko sasabihin sa sarili ko, okay lang na wala akong views, at least natawa ako sa sarili ko. Iba ko siya ng ganyan kalaki, kasi pag nilunok mo, tapos naalala mo yung boyfriend mo, na nag-cheat sa'yo, parang nilunok mo na rin yung pride mo at hindi ka nabubulunan o natutukan kasi maliliit lang yung hiwa. Laging tatandaan na ang buhay dito sa mundo ay hindi laging masaya. Kaya, lunukin ang problema. So, ito yung beef tripe ni Auntie, no? So, habang magpapakulo ako niyan, lalagyan ko ng bawang para maalis yung kung anumang amoy-amoy. Okay? Tapos, kalahati ng ito kasi magtitipid tayo. Okay? Kalahati ng sibuyas. Kasi, pang ano lang naman to, parang pangkakulo ba? Ganyan lang. Tapos, lalagyan ko din ng sibuyas na dahon. Galing sa aking garden ito. Galing yan sa garden ni Auntie. Ganyan lang. Tapos, lemongrass din. Galing sa garden ni Auntie. Para mabango talaga yung ating lulutuin. Okay? Tapos, lagay natin yan dyan. Tapos, lagyan ko ng black pepper. Ganyan. And then, sea salt from Israel ito. Yung sea salt. Sea salt yan. Para malinamnam. Okay? Tapos, ilagay na natin yan doon sa apoy. Lagyan ko na rin ng makeshift good. Kahit hindi pa yan luto. Pang ano lang to. Parang pabukalan lang natin yan. Tapos itapon din man itong tubig. So, ganito yung itsura. So, lagyan natin ng tubig from Mississippi River. So, ganyan na siya guys. Pakuluin lang natin yan ha. So, after natin panakuluan ito ng half an hour lang to guys, ay hugasan natin. Tapos, tapon na natin yan. Aray. Tapos, ito rin, alisin ko na itong mga sibuyas na yan. Hindi ko na yan kailangan. Parang boyfriend mo lang dati. Yung hindi mo na kailangan, alisin mo na sa buhay mo. Okay? Tapos mag-move on tayo sa next process. Okay? So, inalis ko yan, no? Hugasan natin ng maigi para maalis yung mga, mga labog-labog. Ayan, malinis na siya guys. Itapon na natin to. Hindi na natin kailangan. Parang yung ex-boyfriend lang natin. Tapon na natin pag hindi na kailangan. Pampasarap lang yun ng buhay natin nung una. Tapos nung kalaunan ay hindi na natin kailangan. Hindi tayo compatible. Joke lang. So, ayan, malinis na. So, ito ang aking pang-aromatics. Hiwain natin to, no? Para igisa.
ng konti para maamoy yung ating recipe. Yung recipe ng auntie nyo na experiment ko lang yan, ha? Pero nagustuhan naming mag-ina, yung anak ko. Kaya lagi kong niluluto ito kapag may sipon at ubo yung anak ko. Kasi, masarap siguro siya kasi nagustuhan ng ko. Piki ang anak ko. Piki. Ito naman yung mga kamatis galing sa garden ko. Hindi naman yan kailangan perfect yung pagkahiwa nito na pang professional na influencer na cook dito sa social media, no? Kasi si auntie lang naman to. You know? Dito tayo sa, sa original talaga yung parang binukid yung pagkaluto. Kasi alam mo, mag-disappear din itong mga, yung mga kamatis na to kasi kailangan palambutin yung beef tripe ng mga siguro 2 oras. Kapag hindi kinaya, ay ilalagay ko sa, so ganyan lang. Yan lang yung pang-aroma natin. Unahin natin ilagay dito. Okay? So, bear with me. Dito ko nilagay kasi gusto kong maraming sabaw yan kasi ang sarap higupin yung sabaw niyan. Lalo na pag may sipon kayo. Tsaka, yan din yung nang kinakain ng asawa ko before kapag nag-hangover siya. Yung naparami yung inom niya. Mga kaibigan niya. Naghahanap yan ng minudo. Kaya lang, hindi talaga ito minudo. So, common sense, no? Hindi ako mga 1 kutsara or 2 kutsara lang ng olive oil. Kapag sinabi ni auntie na 2 kutsara or 1 kutsara, 5 yan. Okay? So, huwag kayong maniwala agad sa akin. So, pagkatapos niyan, so ganyan na karami yung oil ko, parang maano ito ng ating lutuan. Tapos, syempre, ilagay natin yung ahos, yung garlic, ganyan yung pagkalagay. Parang binagsak. Bagsak mo yung mga problema dyan. Ayan, yung sibuyas. Ganyan ang pagluto ni auntie. Kasi, walang style ko si auntie na parang influencer kasi hindi talaga ako marunong gawa ng video yung talagang pang professional. Wala tayo dyan. Pag nagkalisod si auntie, ganyanin pa yan ni auntie, Tapos, syempre, ganyanin natin. Para maamoy talaga, lalagay ni auntie itong black pepper doon sa pang aroma ni auntie. Para buong bahay, amoy kilikili. Char lang. So, lalagay ko rin itong Italian seasoning. Optional lang ito. Kasi nga, recipe ko naman ito. So, nilalagyan ko ng Italian seasoning yan. Okay? Para magisa dito, para matusta ba? Tapos, syempre, pag natusta, aamoy yung mga natin, aromatics. Ganyan. So, igisa-gisa natin yan. Paikot-ikutin, parang pinaikot ka ng boyfriend mo. Tapos, doon pala sa iba nagmahal ng todo. Pinaikot ka lang. Ayan na. Kasi bang amoy yun yung So, pagkatapos niyan, lalagay na natin yung beef tripe. So, ganyan lang tayo magluto, no? Very easy. I-mix para maghalo yung ating beef tripe at saka yung mga aromatics. Ayan na, nawala na yung amoy ng kilikili ng baka. Amoy na siya, amoy yummy. Okay? So, timplahan na natin yan ngayon. Lalagyan ko na siya ng garlic salt. Okay? Tansyahan yung mga pagluluto ko, ha? Lalagyan ko ng beef bouillon para malasa. Yung mga kalahati lang, ganyan. Kung gusto nyo ubusin yung ganito, diyan, kayo nang bahala, kayo naman yung kakain. Basta ako, 1 kutsara lang yung nilagay ko. Tapos, lagyan ko ulit ng kunting paper yan. So, lalagyan ko rin itong aking everything flavor God, everything seasoning. Okay? Pagkatapos niyan, para hindi maputla ang aking beef tripe, lalagyan ko siya ng tomato paste. Ito yung magpapakulay ng buhay. 2 kutsara lang. Kapag sinabi kong 2 kutsara, 3 yan ang nakalagay. Tapos i-mix natin. Para magisa din itong tomato paste. Tapos magpapakulo ako ng tubig na galing sa Hudson River at Mississippi River na pinaghalo ko. Ilagay natin dito, okay? Tapos gusto kong, dahil Pilipino ako, no? Gusto kong lagyan ng kunting tuyo ang aking, para mabango. Kasing bango ng auntie nyo. Ay, mali. Lagyan na natin ng tubig from Hudson River na pinaghalo kong Mississippi River water. Ito. Tapos may kunting patak na holy water. Pritak pa natin para magkalambutan na tayo dito. So, ayan na siya, guys. Gusto ko kasi masabaw, parang lumalangoy sa sarap. Parang minudo ni auntie nyo. So, lalagyan natin ng konting cilantro, konting sibuyas, fresh, gusto ko ng marami. Tapos, konting tomato na fresh. Okay? Pagkatapos niyan, dagdagan ko pa ng cilantro dahil gusto ko ng cilantro. Tapos, pigaan natin ng lemon. Lemon or lime. Ang mas masarap dito. I-mix lang yung mga fresh ingredients at lalamo na kami ng aking friends. So, thank you for watching, guys. God bless. Bye-bye.